Welcome sa Madami Akong Kuda Season 2, kung saan kami ang magkaibigan, maraming opinyon kahit di tinatanong. So today, ang topic po namin ay medyo triggering and we want to acknowledge that this episode is going to be a little bit heavy and but necessary conversation na dapat pag-usapan ng lahat ng pamilyang Pilipino, 'di ba? Yes. So pag-usapan natin ang tungkol sa grooming, sexual abuse, and healing after the abuse. Yun kasi yung mga bagay na hindi natatakel ng mga tao. So, Pero yeah, sobrang kailangan pag-usapan. kailangan siyang pag-usapan. Kaya trigger warning po sa mga matitrigger. If you feel na medyo uncomfortable na kayo or may nafe-feel kayong heavy kasi nga medyo heavy yung topic, you can pause the video or the podcast, take a breather, and then listen na lang kapag ready na uli. Kasi medyo sensitive yung pinag-uusapan, but of course, your safety comes first. And you can also listen with someone you trust if feeling yung matitrigger kayo dito. Correct. And Saraya wants to acknowledge something. Yes, so I won't go into details, pero I'm speaking on the perspective of someone who lived this experience. So we're not doing this podcast as pananakot or para mag-dump ng trauma, but more on to educate and spread awareness, lalo na sa mga parents na mga young girls. Yes. O, di ba, like si Cheryl, she has 2 young girls, kung paano ma-avoid na mangyari sa kanila yung mga gantong bagay. Also, kung may makikinig sa atin mga young girls din, maganda malaman nyo rin itong mga bagay na to protect yourself. To protect and to empower yourself And after the abuse. Yes, to know ano yung pwede rin gawin after to heal. So let's start with grooming. Let's Kasi start. grooming nga pala. Kasi ako nalaman ko lang yung term na yan a few years ago. Ako rin. Pero Hindi ko alam yan meron palang ganun ano. Ang alam ko lang kasi like sexual abuse, predator, rapist. Pero grooming, what's Oo. grooming? Alam ko nga nun, parang ano lang, parang grooming. Iba yung meaning ng grooming, di ba? Yung parang nagpapaganda. Maganda. Parang Or nag-aayos. Sa pets. Oo, sa Ginugroom mo yung pets. pets mo. Oo. Ang grooming kasi is a form of manipulation. It starts when an adult builds a trust with a child mula pagkabata hanggang sa lumaki. Parang pine-prepare niya yung bata. Parang ginugroom. Ginugroom niya yung Oo. bata to love him then or to prepare the kid or the child to obey whatever Kung ano yung he wants to papagawa do niya. o kung anong gusto niyang gawin. Yes, and hindi ito biglaan. So, yung delikado sa grooming is it's a slow process. Talagang ano siya, hindi siya yung rape agad. Oo. And it's very slow, it's strategic, kumbaga planado siya, and may brainwashing na involved. Okay, so let's break down the phases of grooming. So yung phases of grooming is phase 1, building trust. Paano yun? Mabait, parang approachable, laging kinakamusta. Kasi you have to take note na usually ang mga nag-groom, hindi sila yung mga masasamang tao. Usually mga kamag-anak yan. Someone member. familiar. Yes, family member, even mga kasama sa church, teachers, 'di ba? Yung akala mong mababait. So, phase 1, building trust. Ginagamit nila yung relationship nila sa iyo as your tito or your kuya, your cousin, 'di ba? Your pastor even sometimes. Tapos lagi kang kinakamusta. Tapos phase 2 naman, giving special attention. So, dito na nadadali yung mga may insecurity na bata or babae. Yung mababa yung self-esteem. Mababa yung self-worth, self-esteem, mababa tingin sa sarili. So, when the groomer gives special attention to the victim, like, uy, alam mo ba, favorite kitang pamangkin, or mas sweet ka kasi kaysa sa mga kasing age mo, or ikaw talaga yung pinakamaganda sa mga kaklase mo, mga ganyan. Tapos ang maniniwala talaga dyan, yung medyo mababa self-esteem, or hindi nakaranas ng mahalin masyado sa bahay. Hindi nakaranas ng love within her own family. Yes. Giving special attention, yan yung phase 2 ng mga groomer. Phase 3 naman is creating secrecy. Sila yung tipo ng mga groomer na yung dialogue nila is atin-atin lang to ha, or huwag mo sasabihin sa mama at papa mo, yung mga ganon. Or wag mo sasabihin sa mama at papa mo, baka magalit sila. Yung mga ganon. Yung parang, hindi ka naman niya fino-force na magtago ng sikreto. Pero Walang threat. Walang threat eh. Compared sa iba na, sa rape naman na, huwag mong pagkakalat to, papatayin ko mga magulang mo. Iba yun, may threat na eh. Ito parang endearing pa yung way niya ng... Parang tayo lang nakakaalam nito. Oo, parang... Secret lang natin to. Yun nga, the groomer makes the child feel special. May sarili tayong secret. May secret na kayong dalawa lang nakakaalam. Para may inside, tayo. Grabe, no? May inside club, ganun. Kaya din namin naisip tong topic na to before we go to the phase 4. Kasi, I personally know someone na ganito. It's really devastating. Lalo na pag yung pagkakilala mo dun sa tao is sobrang bait, someone you really trust. Yung someone na hindi mo akalaing gagawin. Yes, or oo. yung mga sinasabi na wala sa itsura niya na gagawin niya yun.
Kaya itong mga description na to, very accurate talaga siya dun sa narinig ko na how it unfolded from both the groomer and the victim. Kasi the groomer, since nga kilala ko, na nakita ko rin naman na paano siya like nagsisi in the end. Kaya naikwento kung ano yung nangyari. Kasi nga, lately ko lang to nalaman na there is such a thing as grooming. Oo. And ito na yung phase 4, dito na may mangyayaring untoward na. Kasi yung mga unang 3 phase, building trust, di ba, usap-usap lang, kinukuha yung loob nung bata, or sometimes teenager. Phase 4 is normalizing the touch. As I mentioned kanina, hindi siya agad rape. So, una touch muna, or sometimes inappropriate or dirty talks. So, example, yung konting patong ng kamay sa hita, or brush ng kamay sa braso, or ayusin yung buhok, di ba, isustroke yung hair, or mga joke-joke lang na dirty jokes na. Or sometimes yun nga, yung pinapahawak na yung private parts. So Oo. yun na yung phase 4 ng groomer. Pero hindi niya yung ginagawa in a way na mathreaten yung bata. Parang yung bata akala niya form of sweetness lang yun, Oo, or parang form normal of affection. form of affection. Or ang groomer kasi papamukha niya sa'yo na it's love. It's not bastos, ganun. Kasi wala pa naman alam karamihan ng bata about what's bastos and what's not. Oo. So sasabihin niya, pag love kasi ganito ginagawa, ganun. So ginugroom ka niya to believe na ganun ang love. Yes, oo. So nasa-skew agad yung view ng bata about what love is, even what sex is. Mm. 'Di ba? Or what consensual and not consensual sexual act is. Kasi nga the child was made to believe na love to. Also hindi lang to for girls yung na-victim. I personally know young boys na nabiktima rin na mga halos kaidaran ko na ngayon, and they were groomed at an early age, like below 10 years old. Oh my God. And nakita ko talaga firsthand yung naging effect, yung damage sa buhay nila until they were adults in their relationships. Later, pag-uusapan namin ni Cheryl yan yung effects. Pero I just wanted to remind everyone na hindi lang yung mga anak yung babae yung ingatan nyo, pati yung mga anak pati ng mga lalaki, na little maliliit. boys. Yes. Phase 5 naman is making the child feel special, chosen, or parang you make the child feel na may utang na loob siya sa'yo. You're like indebted, parang ganun. The groomer can say na, ginagawa ko to kasi special ka, or magagalit ako pag nilayo ka sa akin. So yung bata, may isip niya na, importante ako sa taong to. Mahal ako nitong taong to. Mm. Pero, it's a form of grooming. Oo, or yun nga, parang indebted ka na. Yung iba kasi parang, sige, hindi ko na pauutangin yung nanay mo kapag Oo. Parang threat hindi nila naman. ganun sinasabi, pero 'di ba lagi kong pinapautang si mama mo. So ito na lang yung pag-thank you mo sa akin. So yung bata naman maniniwala dahil love din niya yung nanay niya. Indebted May nga mga ganun eh. Parang may utang ng loob Oo. yung bata. So ginagamit yung authority or yung power. Oo. So ngayon naman pag-usapan natin ano yung mga katangian or characteristics ng isang groomer. So kanina we mentioned na they're very kind. Usually mababait sila sa mga batang gino-groom nila. Parang overly involved sila sa buhay ng bata. Yung gusto nila, involved sila sa mga events sa school or mga party, ganyan. Tapos parang alam nila yung comings and goings ng bata. Oo. Sabi ni Cheryl, pinaparamdam nilang special yung bata. And then ito talaga, they really cross boundaries. Ganyan talaga yung mga groomer. Kasi nga, ang habol nila is to molest the child eventually. So, iko-cross talaga nila yung mga boundaries na yan. And they will disguise it as affection. Kaya malala tong mga groomer na to kasi very slow but strategic sila tumira. Strategic. Yes, and ito pa mag-ingat kayo sa mga if they love to give gifts and favors. Parang nakaka-feel ka na ng kakaiba, yun. So, possible na ginagamit na rin yun ng groomer to manipulate, emotionally manipulate and kunin yung loob ng bata. And then slowly, pag nakuha na nila yung loob ng bata and yung trust, i-isolate na nila yan. Sasabihin nila na, hindi ka naman talaga love ng parents mo or ako lang magmamahal sa'yo or yung mga kapatid mo hindi naman talaga concerned sa'yo. So, i-isolate siya sa lahat para wala siyang mapagsumbungan, matakbuhan. Yung pag-isolate is to create emotional dependence sa kanya. Para yung bata is emotionally dependent na, ay, parang siya lang yung mapagkakatiwalaan ko. Parang siya yung hero ng bata. Oo, hero. Siya lang yung concern sa akin. Siya lang nag-care sa akin. Hindi siya basta-basta mahahalata mo na may masamang intensyon yung groomer sa bata. Oo. Nakakatakot kasi nga, it's so subtle. And strategic na way. Kasi parang yung groomer, inuunti-unti niyang i-position yung sarili niya sa bata na ako yung importanteng figure sa buhay mo, hindi yung parents mo. Correct. And hindi sila mukhang masama. Kagaya yung mga tipong mukhang addict o mukhang rapist. Hindi sila mukhang masama. Most of the time, sila pa yung pinakamabait sa pamilya. Yes. Magugulat ka. As I mentioned, I know personally someone na ganyan. Masyashock ka talaga.
na ang bait-bait ng taong to, parang di makabasag pinggan, Oo. napaka-respectful sa iba. Oo. Tapos yung pala nasa loob yung kulong. Ang linis tingnan, Oo. maayos manamit, Gwapo. desente, may trabaho. Oo, ang mataas ang posisyon. Hindi mo matalino, mabait sa asawa, mabait sa anak. Hindi mo talaga akalain Oo. na ganun. Kaya yun yung nakakatakot yung hindi mo alam. Kasi ang pinaka-crucial pa, groomers are usually the people we know. Oo. Diba? Totoo. Like family member. Minsan, unfortunately, minsan tatay, minsan kapatid, tito, pinsan, or ano pa ba? Pwedeng Ninong, mga oo. ganun. Pwede ring pastor sa church. Pastor sa church, or teacher, coach, pwedeng ganun. Kapitbahay. O anyone na close sa'yo, na Authority figure. older or may authority, or basta older sa'yo, na parang nung bata ka, nagkwentuhan kami ni Cheryl before filming this episode, and may mga nakwento si Cheryl sa akin na nung bata siya, nagpapasalamat siya na may mga times pala na na-realize niya, munti ka na. Oo, munti ka na. Pero Munti dahil ka na akong maldita mag-groom. na siya, bata pa lang siya, Oo. naiwasan niya. So, kwento mo, Cheryl, ano yung mga instances na yun? Mga example. Okay. Before, may friend yung cousin ko na, barkada niya, na I was like 5 years old or 6. Pag nakikita ko yung lalaking yun, nagpapalpitate na ako talaga, kinakabahan na ako. He never touched me naman, he never touched my private parts, he never isolated me and did all those things na na-mention na created emotional dependence, ganyan. Pero kung hindi ako nag-resist, una pa lang, baka lumala. Kasi pag nakikita ko siya, gusto niya lagi magpahalik. Nako. Yung parang, pag nakakasalubong ako, kiss mo ako dito, ganun. Tapos ako naman as a child, I can still remember up to this day na it feels uncomfortable na ba't ka nagpapakiss? Hindi naman kita kamag-anak or hindi naman kita kuya or ganun. Kasi I grew up close sa mga pinsan. So kahit only child ako, hindi ko na feel na alone ako kasi I'm surrounded with pinsan. So may mga friends sila, ganyan. So yun, that's one. Tapos ang ginagawa ko na lang nun pala, nagtatago na ako or pumapalag ako talaga. May time na tinadyakan ko siya eh. Ay, grabe. Oo, may time talaga na parang punong-puno na ako. Oo. Tapos buti na lang, marami akong kasamang kalaro nun. Di ba noong 90s, uso yung mga habulan sa labas, ganyan. So, ang ginawa ko, nagpunta ako sa group of friends ko para hindi niya ako ma-corner, kumbaga. Kasi ilang siya once, twice, 3 times nangyari. Halos everyday ko siya nakikita. Parang hindi ko alam kung parang inaabangan niya ba ako. Grabe, creepy. Oo, pero nung time na yun, napuno na ako talaga na, ba't ba ito nagpapahalik? Yung parang ganun. Ako naman nung una, kumikis. Dito lang sa cheeks Pero, nung twice, 3 times, parang ayoko na. Parang ano ba to? Ba't ganito? Weird. Weird. Mo na sa katawan mo na. Weird, may weird feeling. Oo. Sa tingin mo, paano yung sa'yo na, like, tinuruan ka ba ng mama mo? Actually, nagpapasalamat din ako sa mom ko na dati, maiinis ka sa kanya na dami niyang binabawal, ganyan. Nagpapasalamat ako sa hypervigilance na pinamana niya sa akin. Tinuruan niya ako maging sensitive, to read the room, to read between the lines, to assess people kasi she's a policewoman. So, alam niya by profession kung paano mag-assess ng mga ganyang tao. Oo. So, somehow nakuha ko rin sa kanya. Kaya hindi natuloy yung mga masasamang balak. Buti na lang. Oo, kaya nung kanina nag-usap kami off-air, na-realize ko talaga na it helped din talaga na mahigpit kahit papano. Kasi ang paghigpit. Pero nag-rebelde ka pa nun, yung pala, yung paghigpit niya yung nag-save sa'yo ng bata ka. Oo, totoo yan. Pero nung dalaga ka, naiinis ka na. Naiinis na ako kasi kaya mo na yung sarili mo, ganyan. Pero nung bata ka, kailangan Tama mo lang yun pala. Tama lang pala. Tsaka parang tinuro niya sa akin na never be in the same room with a guy na hindi mo naman, ganyan ka-close. Tapos, she also taught me na pag aalis ako at nakadress, merong shorts sa ilalim. Oo. Yung mga simpleng bagay. Paninamit, simpleng bagay lang pero malaki yung impact sa akin. Buti na lang, stricta si tita. Yes. Thanks, Mom. Ako, these are the things na I wish I knew when I was young. Kasi nga, as I mentioned, I'm sharing this through lived experience. So, mamaya, Cheryl and I will share some things you can do to protect your child na I wish I was taught din. Pero yun nga, yung episode na to is special to me kasi I hope makatulong to na may isang maiiwas sa ganun. I mean, ako wala akong anak na babae, pero I could not imagine if mangyari yun sa anak kong babae. Kasi nga, since ako ay survivor din ng ganun, parang what more kung sa anak ko nangyari yun? Hindi ko talaga ma-imagine. So, abangan nyo lang, mga kakuda. Later, magbibigay kami ng tips on what you can do to protect your... Kaya pa ba, mga kakuda? Kaya pa ba? Hinga-hinga. Hinga tayo, hinga.
So most grooming happens when someone is in power, like authority figure, another person na nilo-look up mo, sila actually yung may position to groom someone. Especially pag mas matanda, lalo na kunyari, age. Age is a big factor for groomers na ma-feel nila na I have authority to this child. And it can happen in any other setting ha. Like, sa showbiz na lang, 'di ba? Yung kunyari, bago sa showbiz. Yes, May mga oo. kilala akong ganito mga nagkukwento sa akin na yung manager nila, ginroom talaga sila in exchange na pasikatin sila. So, very sad na parang at a young age, Grabe. nasira na yung ng bata. Innocence. Nasira yung innocence because kapalit pera o kasikatan. It can also happen in an office setting, lalo na yung mga medyo bago pa lang sa office na fresh grad, ganyan. Tapos OJT, inaano ng no? boss. Oo, mga Parang kung gusto mo nag-OJT. umangat sa career. Oo. Yan na yung mga konting sa balikat, ganyan. So, Konting hipo sa legs. oo, pagka ganun, at na-feel, kagaya ng sinabi ni Cheryl, may intuition kasi tayong mga babae. Pag na-feel mo na sa katawan mo na something isn't right, with a touch, with a glance, with words, you feel na naharas ka, yun na yun. Huwag ka na magduda, huwag mo isipin na masama ka mag-isip. Pero mamaya namin di-discuss yun. Oo. So, and a lot of Filipinas are vulnerable to this. Lalo na yung sa mga dating, kunyari, marami ako nakikita, mga college student, tapos they go out with 50-year-olds, 40-year-olds, ganyan. Grabe. So, a lot of Filipinas are vulnerable sa ganito kasi they grew up in insecure homes or hindi sila nakaranas masyado ng love and attention sa bahay. Yeah, I would like to emphasize yung sinasabi natin kanina na yung mga victims of sexual abuse, hindi niyo yun kasalanan. And hindi kayo dapat mag-isip na madumi kayo at wala nang magmamahal sa inyo, wala nang tatanggap sa inyong lalaki kahit kailan or babae kung lalaki yung victim. Hindi yun totoo kasi hindi nadidikta ng experiences nyo yung worth nyo as a human being. So, it's just a matter of finding the right person, the safe person, or people na makakaintindi at tatanggapin kayo sa kabila ng lahat ng nangyari at hindi kayo i-judge based dun sa nangyari sa inyo sa past. So, if you're a victim of sexual abuse when you were young, wag niyong iisipin yon na hindi na kayo makakahanap ng partner for life. 'Di ba? Yeah. And yun nga, may value ka, ang value mo, hindi talaga siya nababawasan nun Oo. Wala kayong kasalanan actually. So, it's just unfortunate na nangyari sa inyo yon. And maybe because it's a hard lesson then on how to protect yourself. So, yeah, speaking of protecting yourself, how can we teach children or parents? Yeah, very important to na these are the things I wish I knew when I was young. Pero for parents na may little girls or even boys, so teach them body autonomy early. What does that mean? Body autonomy meaning this is your body, nobody else can touch it. Even daddy, kahit kamag-anak, kahit tito, lolo, dapat even yung daddy, nagbibigay siya ng example na, let's say bath time, hindi rin niya itatouch yung privates ng bata. So, no one can touch without your permission. Yun ang ituro nyo. This is your body. No one can touch without your permission. Use correct names for body parts. Hindi yung mga pipi. Yung mga pabebe na term. Ituy-tuy. Ituy-tuy. Use the correct terms. Vagina, penis. Di ba? Tapos, para walang shame. Hindi maka-feel ng shame. Teach them the safe versus unsafe touch. So, this is the safe kind of touch. Unsafe touch kapag yung hindi ka na comfortable, kagaya yung kwento ni Cheryl kanina, parang nagpapakiss, tas parang hindi na siya, yun. You feel weird na. Oo, parang, no forced kissing. Kahit sa tito, tita, lolo, lola, sabihin nyo sa kanila, hindi kayo pwedeng i-force ng kahit sinong kamag-anak to kiss you. You're not obliged or required and don't feel bad if you don't feel comfortable not kissing them. And to parents din let me remind you lang na, for example, may family reunion or gathering, do not force your child to, kiss mo si Ninong, kiss mo si ganito, ganyan. Wag. I see parents do that hanggang ngayon Akala ko nung 90s lang yun uso Pero may nakikita pa rin ako na Kiss. ilalapit yung bata para i-hug yung person. Bless lang. Bless lang, yeah. And to children naman, wala kayong obligasyon or utang na loob na, or responsibility na yakapin or halikan yung taong hindi nyo naman gustong halikan or anything na affection, you're not obliged to give your affection just to anyone. So, kiss, hug, kandong. Yun yung mga kahit kandong. kamag-anak, wag. Lalo pag opposite sex, wag na wag nyo ipapakandong, wag na wag nyo ipapa-hug or kiss. It's better nang maging safe than sorry. You can never be too safe and protective, especially nowadays. And never tell your children na
tito mo naman yan, family natin yan. No, please lang. Parents, no, don't do that. Kasi dyan nagsisimula yung abuse. Minsan, actually kadalasan yung abuser is someone familiar, someone from family, hindi stranger. Close. And eto nga yung sa kinausap ko na may-ari ng foundation who has like parang a lot of experience with exploited children. May mga bata na ayaw nilang let's say dapat kakasuhan na yung abuser, which is their tito or father even. Yung bata ayaw na kasi nasabihan ng nanay na tatay mo pa rin yan, tito mo pa rin yan, gusto mo bang sirain yung pamilya? Patawarin mo na lang. So it's sad to know na this is a reality in the Philippines. Yes. At, Kaya marami na exploit na bata. at mga parents, gumising kayo, please lang. Wag niyong sasabihin yon. Importante pa rin yung karapatan ng anak nyo. Kung nangyari sa kanila yon, you have to listen to them. Makinig kayo sa kanila. Hindi yung kung ano yung pabor dun sa abuser. Yeah. So what if it's a family member? So what if it's the dad? Or the... Nakakahiya daw pag lumabas yung kahihiyan ng pamilya nila. Mas nakakahiya yung ginagawa nyo na hindi nyo kaya pagtanggol yung anak nyo. Sobra. Kasi once na damage na yung anak nyo, hindi nyo alam kung ano yung effect niya hanggang pagtanda nila. They feel helpless na kayo Sobra. mismo yung magulang, hindi nyo sila mapagtanggol. And you encourage them pa na wag na magdemanda or magsampa ng kaso to paglaban sarili nila. Oo. You should help them when they decide to fight back, 'di ba? Iba kasi talaga yung effect sa ano namin sa mental health. Yun nga, physical, body shame, and everything else. Like, parang, it's such a nightmare. It's like a living hell to live through that. Especially, hindi ko ma-imagine yung mga batang yun na sinasabihan pa sila na kayo yung sisira sa family if magkaso kayo or magsumbong kayo. No, yung abuser Diba? ang sumira sa family. Tandaan nyo yan. Hindi kasalanan ng bata yun. Hindi nila intention or goal sirain yung pamilya nyo. It's the abuser who knows better. Yung abuser ang nakakaalam kung ano yung masama sa mabuti pero mas pinili niyang gawin yung masama. Yeah, and hindi nakakahiya yun kung malaman ng iba. Kasi actually, mas nakakahiya kapag wala kang ginawa for your child. Yes, kaya yung mga parents na alam ng victim yung anak nila ng sexual abuse, nakakahiya kayo. Please lang, Oo. paglaban niyo yung mga anak ninyo. Kung mahal nyo talaga yung anak nyo. Kasi grabe talaga yung consequence and yung effect sa bata. And also encourage your kids to say no. Like si Cheryl, na-save siya a lot of times when she was young because she learned at a young age to say no without feeling bad or guilty about it, di ba? Maging Oo. maldita ka, bata ka pa lang. Walang Oo. masama doon. Although minsan pinapamukha sa akin na masama daw yung bibig ko, ganun, or masyado Ikaw pa raw yung akong, na-judge. masyado raw akong matabil yung dila, bata pa lang. Bakit ba? I don't feel comfortable when they ask me to do things na ganun yun pala, nakabuti rin. When it's about your body, di ba? Yes. Yun nga yung body autonomy, ituro nyo ng bata sa mga anak nyo, habang bata sila, body autonomy na. It's okay to say no when you're uncomfortable when something is being done to you. Also, build open communication. Kailangan laging open sa inyo yung anak nyo, hindi takot mag-share. Whether it's about porn, whether it's I met a guy and ito yung ginawa, parang di ako comfortable. Dapat comfortable sila enough to talk to you na you won't judge or punish them agad for something they said to you. I know mahirap for parents to not judge or to not parang blame, pero kapag kaganyan, ang objective mo is to let them speak para mas marami kang malaman. So, ang pairalin mo lang is your curiosity muna. And yung Makinig ka lang. compassion mo dun sa bata. No judgment muna. Pa-feel mo na you're their safe space. Kasi ako when I was a kid, experiencing this, naalala ko while I was experiencing it, it went on for a period of time and different persons kasi siya. So I would literally wake up in the middle of the night or madaling araw, umiiyak. And my mom thought it was just a nightmare. And she would just comfort me by saying, it's just a bad dream. And I felt bad for myself, but I felt even bad for mama kasi wala siyang alam, pero hindi ko kayang sabihin. So, akala niya bad dream lang, pero hindi niya alam na living nightmare na pala yung nangyayari sa akin. And how I wish children who experience this have a safe person to tell it to, na hindi sila matatakot na ma-judge or sila yung sisira ng pamilya. So, ayun, very important na may mapagsabihan talaga sila. Correct. Kaya build an open communication with your children na alam nilang hindi ka magagalit when you tell them. Wow, thank you for sharing that, Saraya. Ha? Sobrang Bigat. bigat at napilitan ka tuloy i-relieve lahat ng, No, it's okay. ng mga trauma. Also, another thing that you can do to protect your kids is to avoid yung wag kang sasagot. Oo. Oh, Kasi yung mga bata, tinitrain na bawal sumagot, Oo. respect lang. respetuhin mo yan, tito mo pa rin yan. Yan, hindi. Pagka uncomfortable na sila, train them to tell you when something makes them feel uncomfortable or something is bothering them. Train them, tsaka mapapansin nyo yun sa body language nila, yung walang gana kumain. Oo. Minsan ayaw pumasok sa school kung nasa Oo. school yung tormentor, 'di ba? Or parang mailap na sa mga lalaki. Hindi na masayahin. Or Hindi na like, hindi na masaya- sila oo. yung usual
child na excited pumasok, excited maglaro, ganun. Yes. Any changes in the mood, anuhin nyo na yan, tanungin nyo na. And parang kunyari, ayaw magpaganda, ayaw magayos, ganyan. That was me before. Ayoko nga umiti. Ayoko tinatawag ako maganda, nagtatalay ako pag tinatawag ako maganda, ganun. And then reward honesty. When your children are honest with you, for talking about hard stuff or difficult conversations, reward it by saying, anak, na-appreciate ko na sinabi mo yan sa akin. I know it must have been hard for you. Or tell them na masaya ka, na nagiging open sila sa'yo, ganun. Para hindi punishment yung ine-expect nila. Then monitor overly interested adults. Kasi we were talking about grooming earlier na they come from your closest family members, pinakamababait na tao. I-monitor nyo kapag may sobrang malapit sa anak nyo. Maging maingat na kayo dyan. Huwag nyong hahayaang mag-overnight. Ayan, nagpapasalamat din ako nun sa tatay ko na sobrang stricto niya sa overnight. Ako rin, hindi ako pinapayagan. Iniiyakan ko pa yan noon kasi 20 na ako, hindi pa rin ako pinapayagan. O kaya debut ng kaklase ko, susunduin ako ng alas 12. Ng Maraming 1 a.m. bawal din sa akin nun. Para lang di mag-overnight. Yung pala protection na pala yun. Yan, yung mga overnight na yan. Kahit pa may adult yan, mga sleepover, be very cautious. Kayo nang bahala mag-set ng rule, but Correct. minsan dyan nangyari yan sa mga sleepover. No secrecy, enforce yung no secrecy, pero huwag kayong nakakatakot about it. Again, open communication lang yan. There should be no secrets about your body. Kung may nafe-feel ka, sabihin agad sa akin, sa parent, 'di ba? Lalo pag nag-menstruation na, ganyan, or may nafe-feel kang kakaiba. Tell me if something feels weird. So, maging open ka with communication with your child. Kasi a lot of kids like me, in yung time na you're going through that, nahihiya kami magsabi kasi natatakot kami. Ako, in my case, natatakot ako na parang feeling ko mamamatay yung nanay ko pag nalaman niya, or yung iba naman, yung iba naman na bata, I would think na natatakot silang mapagalitan sila pa yung sisihin, di ba? Well, it happens na minsan yung mga bata pa yung sinisisi ng mga magulang. Ano nangyari sa'yo yan? Yung kinakwento mo kanina. yung parang, kasi nung bata ako, parang meron akong ugali na pala sagot ako talaga. Pagka ayaw ko talaga. So yun, for example, merong time na yung mga ganon, parang grabe daw ako mag-isip, parang hindi naman siguro, yung mga ganon. Matabil daw ang dila mo. Matabil yung dila ko pagka may kinikwento For telling ako. the term, parang yung abuser, tinatarayan mo, tapos ikaw pa daw yung matabil yung dila. Oo. Sinabihan ko ng bad word yung taong yun. Tapos ako pa yung napasama na bakit daw bata pala ako, minumura ko na yung mas matanda sa akin. Yung ganon. So, looking back, tama naman din yung ginawa ko. Kasi kung ako naman ngayon na may anak na babae, I would not get mad kung ginawa nila na magmura sila or sigawan nila yung taong may balak na masama sa kanila. Kasi before parang we were taught na wag kang sasagot pag matanda sa'yo, or sumunod ka lang sa sinasabi ng nakakatanda sa'yo. Yung sobrang respeto ba yung tinuturo sa atin. To the point na, like Saraya, when she experienced sexual abuse firsthand, hindi niya masabi, hindi niya ma-confront yung kasi older tao. person yun. Kasi older person authority figure sa'yo, may respeto ka. Oo. Kamag-anak pa. So, ang hirap manimbang as a child. Yeah. 'Di ba? Kasi parang baka makabastos ako, ganun. Parang ikaw pa yung natatakot, ganun. Na ikaw naman talaga yung may karapatan Oo, so confused ka talaga. Oo. So, ang maganda niyan, dahil nga ang bata, hindi sila sanay to stand up or speak up for themselves, teach them at a young age to say no. And the best way to do that is to role play. So, for example, role play nyo yung pagsabi ng stop. I don't like you doing that to me. Ganun. Or just simply saying no. Kung masyadong bata, wala pa masyadong vocabulary yung bata, turuan nyo how to say no. Yung hindi yung parang, okay, thank you, hindi puro ganun lang, no. Isusumbong kita sa mama ko. Ganun. Actually, I saw this on Facebook Reels, a dad teaching her young daughter, na siguro she was just 5 years old, na what will you do when someone touches you inappropriately? Tapos sabi nung bata, I will say, I don't like that, stop it. I will tell you to my dad. So, niro-roleplay talaga nung tatay. As in, pinapractice niya yung anak until ma-normalize sa bata. Until maging parang normal na or muscle memory na sa bata na pag ginawa sa akin to, ito yung gagawin ko. So, pwede niyong gawin yan. Include that in your teaching moments, yung pag-roleplay of how to say no, stop, I will tell that to my mom. And sa mga family gatherings, for parents listening right now, I notice kasi some parents are not really naman forcing, pero parang telling their kids na, oh, kiss Ninong, kiss Tito, or hug, or anything, Kandong, ganyan, or anything that touches the child's body. Please don't do that. Please don't allow that. And please don't let your child be forced
or feel uncomfortable when dealing with other family members na hindi nila madalas nakikita. For example, lalo ngayon, magki-Christmas, usong mga gatherings, reunion. So, Ninong-ninang. yan, yung mga ninong-ninang, parang, eto, Kiss, yung- hug kay tito. Hug. pag hindi mo kinis, Kiss wala kay kang tito. pamasko. Oo, Lalo mga ngayon, ganyan. magpapasko na. Please, parents, don't do that. Unang-una, hindi nyo kailangan ng pamasko or hindi kailangan ng mga bata ang pera ngayong Pasko. Tsaka hindi naman pang ganun yung ninong. Hindi naman din yun ang purpose ng mga ninong at ninang. Ibang usapan na to. Oo, and don't let your child feel na kailangan nilang Obligation. gumawa ng isang bagay para magkaroon ng kapalit. Lalo na when it comes to their body. Yes. Pwede naman bless lang. O, bless. Bless, Diba? ganyan. Sign Oo. of respect naman din yung Oo, bless, oo, di ba? Huwag Most ng of- kiss. Most of the child talaga hindi comfortable na nagpapakiss or kinikiss yung tao na hindi nila naman kadalasan nakikita. Oo. Sa bata, huwag nyo munang i-normalize yung kissing. I mean, pag adults tayo, we do beso-beso, but we know how to protect ourselves. Oo, Kasi. oo. Pero sa kids, pwede kasi silang matarget ng groomer. Yun eh. It's not that nagpapaka-sugrada ka Maarte, or ganyan. nag-inarte ka. Pero you want to protect them from groomers, which is hindi mo alam kung sino yung groomer sa paligid mo. Again, hindi natin alam kung sino ang groomer, pero most of the time, groomers are someone who is familiar to you, like a family member or a close person na may authority sa mga buhay ninyo. And speaking of groomer, monitor any overly interested adults with your children. Like, laging nagvo-volunteer na ihatid sa school na kahit wala yung parents, di ba? I know Naku. someone like this na talagang pinapahatid niya yung anak niya. Hindi ka Tas mag-anak. hindi sa kapitbahay, Kapitbahay. na older na lalaki. Tapos nung nalaman nung tatay, kasi hiwalay na sila nung tatay nung bata, galit na galit yung tatay na ba't hinahayaan mo yung daughter natin na maliit na hinahatid niyang lalaking yan. Ay, nako. 'Di ba? Di ba meron ka nakita sa TikTok yung hinahatid ng tricycle Yes, driver? actually, that TikTok post actually triggered me to write this episode na yung bata na 6 years old, may service siya na tricycle driver. Yun pala, for the longest time, yung parents niya, akala niya, hinahatid sa school yung bata, pero yun pala dinadala sa secluded area to molest the child. And thank God may nakahuli Yeah. sa ginagawa nung matanda na yun dun sa bata at na i-report naman. So, yun. Kaya lang, Kaya, the damage has been done. yan, wag na nating intayin na makalanding pa yung kamay nung Yeah. mga molester sa katawan ng mga anak natin. Please always be vigilant sa mga taong kasama ng mga bata. Hindi porke teacher, coach, or Doctor, pastor. Minsan kung sino pa yung mga taong simbahan, sila pa yung gumagawa ng hindi maganda sa kabataan, lalo na mga pare, Mm-mm. like Or authority figures kasi like may authority teachers. sila eh. They have the Oo. power na paikutin ng isang bata na wala pang kamuwang-muwang sa mundo. So, yeah, parents, please don't trust easily. Always follow your instinct. If you feel something off na parang may weird sa pastor na to, ganyan. I don't like this pastor na parang medyo masyadong sa anak ko, ganyan-ganyan, focus sa anak ko, ganyan. Medyo kayo. Not lang mga ganun, pero even the close relatives, like Yes. tito, cousin, lolo, 'di ba? If may ma-feel na yung ikaw or yung bata na parang overly familiar na, teacher, child na never be in a room alone with anyone. Yes, tinuro yan sa akin ng Kasi even ng mom helper, ko. Yeah, pwedeng gawin oo, sa bata yun. pwede. May mga helper na, I know a person, helper yung nag-abuse sa kanya, like yaya niya, yung nag-abuse sa kanya. Lalaki tong kilala ko yung Yeah. yaya niya babae na nakakatanda. So, bata pa lang siya, minamolest siya ng yaya niya. Oh my God. Even young boys, sabi sa inyo, kaya this is not just for Young parents girls, of oo. young girls, but even young boys, di ba? So, very important talaga na turuan nyo silang wag maglihim sa inyo. Kasi most of us, like ako, when I was young, hindi talaga kami magsasabi kasi nahihiya kami. Mm-mm. So, observe din any changes in their behavior. If mawalan sila ng gana kumain, pumasok sa school, palaging tahimik, palaging tulala, laging mahigpit kayo sa mga overnight, sleepover, kung pwede sa bahay nyo na lang, tas palaging may nakabantay na adult. So, Mm-mm. you can never be too safe, especially nowadays na very accessible sa mga bata yung anything about sex, porn, 'di ba? Very accessible sa kanila. So, talagang doble ingat lang sa mga bata. Also, teach them self-defense. So, I wish I knew what to do kapag nandun na. So, ito kasi Oo. mga preventive measure to. Pero let's say andyan na, hinawakan ka, tinatry kang ikis sa leeg. Oo. What will you do? And kung hindi nyo alam, enroll them in self-defense classes. Like si Shell, I don't have girls, pero si Shell, she has girls and in-enroll niya sa jiu-jitsu, right? Yes, oo. Hmm. Added expense man siya, pero
For me, it's necessary. Iba na kasi yung panahon ngayon eh. Noon nga, nung 90s, nangyayari na yan eh. What more ngayon na, alam mo yon, hindi mo talaga masasabi. Yeah. Yeah, it's important na turuan natin yung mga anak nating babae na lumaban, Oo. na and think quickly, hindi yung mag-freeze agad. Yeah, it really helps lalo na pagka naging muscle memory na nila yung self-defense. Yeah. Nakikita ko Oo. kasi yung mga jiu-jitsu classes for kids and teens. Nakikita ko yung instructor. Ang ginagawa niya talaga, situational. Oo. Like, kunyari, yung mga girls, sasabihin niya, what will you do pag somebody biglang pupunta behind your back and aanuhin ka sa leeg? Oo. So, yun yung mga parang practical application na nung self-defense. So, I highly recommend kahit 5 years old lang yan, enroll them as soon as you can in self-defense para yun nga, maging muscle memory sa kanila. Matutunan nilang paglaban. Kasi ako noon, nung time na yung kinakwento ko noon, yung sa grocery sa Saudi, parang nung nalaman na ni mama yun, na yun yung nangyari sa akin, saka lang niya sinabi na, pagka ganun, sisipain mo sa bayag. Pero, ano yung bayag? Wala na, nangyari na saan eh. yung bayag? Yun yung iniisip Oo. ng 5-year-old brain ko nun. Paano sipain sa bayag? Tsaka parang matatakot pa rin akong gawin yun. Tsaka malaki yun eh. Malaki sa'yo yun eh. Oo, maganda yun. May demo talaga eh. Mm-mm. You really role play and practice, especially if it's little kids. Hindi nila maintindihan pag sinabi mo eh. Role play Mm-mm. talaga. Totoo Sali yan. nyo yan sa, sa teaching moments nyo. And also, teach your boys. Yeah, yung mga moms, yung mga parents with young boys na Mhm. you're raising young boys, teach them consent is important, na hindi nila pwedeng hawakan lang kung sinong babaeng matipuhan nila. Yes. And teach them that girls or women are not prizes. And they're not objects. Yeah, they're not objects. They should be respected. I think instead of teaching them the what not to do, if they learn to respect women at a young age, all of these things will follow din eh. Mm-mm. So teach them to respect women talaga, to have a high regard for women. And respect for boundaries. Na Correct. pag sinabihan na silang no, or ito yung boundaries ng babae, don't ever cross it, diba? Yeah, and pwede ba wag na natin sundin yung macho culture na boys will be boys, na normal lang sa lalaki yung gano'n, na manghipo, na kunyari may nahipuan, ganun talaga yung lalaki yung anak ko eh. Hindi, Or hindi napatingin excuse yun. napatingin sa maikling skirt. Tapos Oo, hindi ano yun, hindi kasalanan excuse mo, yun. nagsuot ka ng ganyan eh. Sisisihin Yeah. pa yung babae, Victim diba? blaming pa. Oo. Tsaka teach them na pag nireject sila ng babae, hindi yun kahihiyan. Oo. It's just wala, hindi lang kayo match, 'di ba? Or hindi talaga kayo para Yep. sa isa't isa. And kailangan matutunan din na ng mga lalaki how to also have their own autonomy sa katawan nila. Kasi nga, marami Yes. ring mga little boys ang Totoo yan. namomolestya. Hindi lang girls. Abuse. So kung ano yung mga sinabi namin kanina, ituro nyo rin yun sa little boys nyo, how to protect themselves. Correct. At sa mga parents naman of young girls, always teach your girls na they don't owe anyone affection. They're not required to kiss someone, like a friend of yours, a family member, or ninong, or anyone na hindi sila komportable. Makikita nyo naman yun sa mga anak nyo kung hindi sila komportable. And always use your instinct. Pakinggan nyo lagi yung nararamdaman nyo. Mag-observe kayo mabuti. Lalo na yung na-mention ni Saraya kanina, na pag may nakita kayong someone in your network or in your circle na overly interested sa mga anak ninyo. Panibigay ng That's regalo. That's weird. Paano ba yung overly interested? Panibigay ng regalo, grabe yung attention. Oo, overly Pinapasyal interested. siya, ipapaalam na pwede ko ba siya ipasyal na silang Yung silang dalawa lang? Oh my God. Wag na wag. Wag na wag. Please Kahit na lang. gaano kayo katiwala, kahit na tito naman niya, or ninong naman niya, or kahit na matagal Lolo. niyo ng lolo, or kahit na matagal niyo ng kakilala. Basta opposite sex. And alam mo, hindi na nga applicable ngayon yung don't talk to strangers lang eh. Oo, hindi Kasi na. minsan hindi talaga strangers. Like in my case, it wasn't strangers yung nag-abuse sa akin. No, it's someone familiar. Yeah. So yung sinasabi ni Cheryl kanina na teach them to trust their intuition, teach them muna how it feels in the body. Oo. Kapag may sinasabi yung body nila to them, kasi they don't understand deep terms like intuition. So tell them, trust your gut. So ano ba yung feeling nun? If nafe-feel mo parang biglang upset yung stomach mo or tumatayo yung balahibo mo, Ako usually nung kapag yung nagpakiss siya sa'yo. kinikwento ko before nga nung may nagpapakiss sa akin, nagpapalpitate ako, tsaka Yun. para akong umiikot yung tiyan ko. Oo. Oo, yun yung physical na nararamdaman ko nun. Kaya parang mali ito. Nung na-feel ko na parang ba't ganito yung na-feel ko, mali. At huwag kayong mahiya na nafe-feel nyo yun. Oo. Magsabi agad sa mommy or daddy kapag naka-feel ng ganun, diba? Or a trusted person. So paano nga ba yung signals ng body na hindi to tama? So yun nga, parang umiikot yung tiyan, nagpapalpitate, nahirapan huminga, or tumatayo yung balahibo. Or basta feel mo hindi tama or nandidiri ka or ayaw mo, natatakot ka, sabihin agad na no, stop, ganun.
So role play lang hanggang sa nagets na nila yan. Naging automatic na sa kanila yung response. Kasi knowledge is protection, Yes, and especially for the always, kids. yes, tama yun. Knowledge is protection, and always tell your children you will believe them, Mm-mm. that you are on their side, na whatever they tell you, you believe them, at sila yung kakampihan nyo, hindi yung tormentor nila. Yes. At Kasi- hindi nila sisirain ng pamilya kapag Yes, nagsumbong yes. sila. Unfortunately kasi before may mga experiences na ganyan na parang mas kinakampihan pa or mas pinoprotektahan pa yung tormentor or yung abuser. Tsaka naalala ko yung kinuwento mo sa akin before we were filming this episode na yung mga ginawa rin ng mom mo to protect you was pag nakapalda, naka-uniform, Oo, mag-short sa oo. ilalim. Kasi medyo careless tayo mo po pag bata, Oo, bumubuka ano ka ko nun tayo. eh, ano din ako nun, boyish din ako Boyish. nun. Tapos, very siya sa, observant siya sa paligid ko na pag may lalaki, pasok dun. Parang ganun. Oo. Parang doon ka, So sa pinapalayo niya ako pananamit agad. pa lang ng mga bata, i-protect nyo na sila. Oo. Tsaka I'd also like to add, if you can, please avoid posting pictures of your children online. Oo. Lalo na ngayon sa panahon ng AI, ang daming predators that Correct. can use the photos Or of your i-private children. na lang. Private nyo or just share them sa GC nyo ng mga kamag-anak nyo. Pero yun nga, wala rin naman kasing consent ng mga batang to na i-post yung picture nila kasi bata sila, di ba? Ako, pag pinapost ko sila, tinatanong ko na, kunyari, medyo funny yung picture. Okay, is it okay if I post this? Ganyan, sabihin ng anak ko. Basta don't tag my friends or Oo, papaalam mo pa rin. Nagsasabi lang ako, parang Pagka may simpleng utak na lang. sila. Oo, Pero oo. what I'm talking about is yung really young, like mga Mm. toddler, ganyan. Mm, lalo yung mga toddler na hindi naman naka-spaghetti sa, strap. oo, hindi naman sa bawal, pero kunya, naka-bathing suit. Oo. Diba? Marami kasing hindi Predator sa, online. hindi ko sinasabing masama yung pag-post nyo kasi syempre gusto nyong malaman ng mga kamag-anak nyo, ganyan. Pero mag-ingat lang kayo sa mga online predator kasi di ba may nangyaring ganyan na dinimanda niya dahil nalaman niya ginagamit yung pictures ng anak niya. Oo, ini-edit. Celebrity yata yun or vlogger? Hindi ko na Alam ko, maalala. Vlogger yata vlogger, siya. oo. Tapos parang doon niya natutunan na hindi pala basta-basta dapat pinopost talaga yung pictures ng bata. Mm-mm. So better safe than sorry, 'di ba? So Correct. online, teach them online protection din. Like kunyari, yung mga Roblox may chat-chat 'yan, 'di ba? Maraming groomers Naku, pala oo. diyan. Maraming groomers sa Roblox. Oo. Be careful. Ikaw ba anong ginagawa mo sa mga anak mo pag may mga chat sa games? Well, ako, sinasabi ko sa kanila na chine-check ko talaga kung may mga nakakausap sila. Kasi, meron. Kaya, thankfully naman, open naman kami sa isa't isa na, pag may mga ganyan, may mga ka-chat. Tapos, before they play talaga, we remind them, kahit pa ulit-ulit na kami, naiirita na sila na, wag kayong makikipag-chat kung kanin-kanino, maraming nagpe-pretend dyan na bata, pero hindi naman bata. Fortunately, they believe us naman. So yun, so far, thank God, wala naman. Tsaka tell them to never ever send pictures of their body to anyone. Oo. Yeah. Kahit friends nila, kasi ang dami dyan ginagamit talaga yung pictures to, ikinakalat pala sa internet, ganun. Oo. Or pwedeng manakaw yung phone, tas nag-leak yung pictures, 'di ba? Yung mga nagsisend ng mga nude pics, ganyan, 'di ba? Teach your children at an early age na never ever send pictures of your body to anyone kasi ito yung pwedeng mangyari, ganun. Correct. Or another advice pala na pwede kong ma-share. Before we film this episode, my husband and I were thinking na regaluhan ng cellphone yung mga bata ngayong Christmas. Tapos biglang, buti na lang, may napanood akong reel. Random lang, doom scroll lang ako napanood ko na parang sabi ng isang parent na bibigyan ko lang yung mga anak ko ng cellphone pag alam kong responsible na sila or siguro 18 or 20, kahit 20 na yata. Kung aalis man daw yung mga bata, like as a teenager, like with friends, meron silang common phone na ipapadala lang paglalabas and then paggabi, isusurrender. I would assume na yung phone na yun may tracker and everything. Oo, dapat. Oo. Isusurrender yung phone sa gabi. Hindi kasama sa pwede. pagtulog. So parang ang mangyayari, aalis yung mga bata or their kids will go out with their friends like a normal teenager, ganyan. Pero they will bring a phone. Pero it's not their phone. It's the family household, phone. like family Everyone phone. has access to it. Oo. Hindi nalalock. Oo, hindi nalalock. Tsaka, And then natatrack. dadalhin lang nila yon for the parents to know na, or maka-update na, maka-reply sila kung nasa na sila. Ganyan. Yeah. And know the numbers of their friends wherever they go. Dapat may contact numbers kayo kung saan sila pupunta. Take time to Sinong know their adults friends. na nandun. Yeah, take Oo. time to know their And friends. the And the families. parents of the friends. Ganun. So, ayun, actually, we'll just talk about children right now. Wala pa nga tayong time na to talk about teenagers. Pero, sa children kasi yung pinaka-vulnerable talaga. Yun talaga yung target ng mga groomer. Siguro last na lang to na I wish I knew when I was a kid. Pero teach them how to really love themselves. Like, yung value sa sarili.
na I love you no matter what. Let's say, nagkamali ka or you did something bad. I don't like what you did. Maybe I won't like what you did, but I will love you no matter what. Kasi maybe I'm not sure how, but maybe what stopped me from also telling anyone about what I've been through is the fear na nobody will love me anymore. So when you teach your kids to grow up with this kind of value na I will always have mama or my mom or my dad to go back to whatever happens, kahit na madapa ako, kahit na may mangyaring masama sa akin, or even may magawa akong masama. I know my mom and dad, not that they tolerate it, but I know they will love me unconditionally. So just unconditionally love your kids. Na they don't Totoo yan. have to feel na they're less than or they need to perform or madumi na sila. And with that being said, if you're a victim or a survivor, I would like to call myself as a survivor, not a victim anymore. 'Di ba? If you are a survivor of any of these things that we talked about, I just want you to remember na hindi ka marumi, hindi mo kasalanan. Do not ever blame yourself. Wala kang hinayaang mangyari. You did not allow anything. Hindi ikaw yun. You did not allow them to do anything to you. You were manipulated or brainwashed or forced to do it. So there is a big difference. So you forgive yourself because you did not know at that time. And your body survived the only way it knew how, which is coping mechanisms like people pleasing or, being in toxic relationship patterns or even being a man hater. I know some, not all hindi ko sinasabing lahat. I know some people who chose na lang to become lesbians. That's a sobrang trauma nila sa lalaki. Nangyayari yan. Yeah, so nothing against their choice, but if it was made out of trauma, 'di ba? It's a painful decision. So if you're a survivor of this, just know that healing is available for you. And there are people who are safe, who can support you. So saan ba sila pwedeng tumakbo, Cheryl, if for example talagang na-abuse yung bata or ayaw nilang magsabi sa parents nila? Yeah, if you're someone na listening right now and you feel scared or confused, hindi nyo alam saan pupunta, hindi kayo nag-iisa, maraming resources na pwedeng lapitan, like a trusted adult. Like, try to identify kung sino yung pwede nyong malapitan na adult, like a support system sa buhay ninyo if you're a victim of sexual abuse, or a school counselor. Yung iba Kung- kasi yung parents ang nag-abuse eh. So, Oo, totoo. So you can open up to a guidance counselor, school counselor, or a trusted teacher kung meron man. Mga trauma-informed specialist kung meron kayong mag-google na ganun or kung sinong pwede. Also, you can seek help sa barangay. yeah. May help desk yan para sa mga ganyan, yung mga na-abuse. Meron ding mga social welfare office, pwede nyo yung lapitan. I think yung sa mga help desk is WCPD or Women and Children Protection Desk. Ito yung Oo. special division ng kapulisan natin or ng PNP na trained sila makinig at tumulong sa cases ng abuse, especially against children and women. And hindi ka nila i-judge, ipoprotektahan nila. So huwag ka matakot magsumbong, Oo. mag-report. Yan ang purpose nila. They're there to protect you, to listen to you, and to give you safety. So you don't have to carry this alone. If you are listening right now and if you are someone who've been through this as a child, na kahit ngayong adult ka na, hindi mo pa rin nasasabi or hindi mo pa rin nare-resolve or napaprocess yung nangyari sa'yo, there's always a place for help para Yeah. sa'yo. And actually, ngayon ko lang nalaman to na meron palang what they call Municipal or City Social Welfare and Development Office. So, CSWDO or MSWDO. So, matatagpuan to sa mga munisipyo or maybe barangay. Ito yung Social Welfare Office ng bawat bayan at city. Pwede ka magtanong dito kahit hindi ka sure, kahit kinakabahan ka. So, aside from offering like support and protection, they also offer counseling pala and emotional support. And they can connect you to shelter. So, maraming bata kasi na mismong family or parents nila yung nag-abuse. And there are shelters na pwedeng kumukup sa kanila, pwedeng kumuha sa kanila, at tulungan din sila sa pagkaso against the abuser. So yun, dun nyo yun malalaman kung saang shelter kayo pwedeng i-refer sa MSWDO or CSWDO. So these places exist because someone like you deserves protection Correct. and compassion and safety. And again, coming from a lived experience of going through this, you're not alone. So very important dito na you don't feel na you're alone because you're not. And you don't have to carry this story alone. So meron at meron dyan tutulong sa'yo at makikinig. Totoo yan. Thank you for staying with us through this episode kahit mabigat. Yes. This very oo. brave and heavy Triggering episode. conversation. And if this triggered something in you, please rest, breathe, pause a while,
And remember, your story matters. And ako, I just shared my story here in the hopes na may matulungan. And it really helped, kinda, na finally na-release ko na siya. Na-release mo na. Thank you for suggesting this Yes. episode. Maraming salamat, Thank you rin sa mga post sa TikTok na nagbibigay ng idea sa amin. And to parents din, parents, guardians, titos, titas, kuyas, everyone listening, thank you for choosing awareness. If we want the next generation to be safe, we need to start talking about uncomfortable things na tulad nito. Kasi taboo topic to Parang hanggat maaari, iwasang pag-usapan. Pero hindi na ito yung time para iwasan yung mga gantong topic kasi dumadami yung gantong cases. And it might be getting closer to your children. Wag naman sana papalapit sa network ninyo. Yeah. Wag naman sana mangyari sa mga sarili ninyong anak dahil ang anak pa naman ay iniingatan nating lahat. So, kailangan nating pag-usapan yung mga ganitong topic kasi as triggering as it may be, wala tayong magagawa Meron talagang mga taong piniling gumawa ng masama. So, we have to protect our children and protect ourselves din. Yes, and breaking the cycle of abuse starts with difficult conversations like this. So again, thank you for staying with us. Thank you so and much. Thank you, Saraya, for sharing. You're welcome. Thank you for listening. Nang hindi nang judge. Kaya pa ba? Kaya pa naman. So yun mga kakuda, hope this helped. Stay safe and see you in the next episode.